Alright. Alright guys, yan. Alright, good evening everyone and welcome again sa ating panibagong live. So this is GATV Reaction. Guys, don't forget to tap the screen and please share our lives, no? Para at least marami pang makabot ng live natin. And then, wag nyo na rin kalimutan na pindutin yung plus button dito at sundan ako sa aking blue app at saka sa ating red app. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. So, ayan. Tap the screen guys and please share our lives. No? Ayan. Para marami tayo dito mamaya. Ayan. So, okay. Ayan. So, ayun na nga, no? Wala namang masyadong bago, no? Pero bago natin puntahan yung politika, puntahan muna natin yung, ay Ma'am Mitch, thank you so much. Yeah. Magandang gabi. Yan, sana nakapag-lunch na yung lahat, no? Kung hindi pa, maganda yan, habang nagla-lunch na, ikinig kayo sa akin. Ayan. So, may paparating na bagyo, no? Warning lang muna bago tayo pumunta sa politika. May paparating pong napakalakas na bagyo. Ito naman ay siguro alam na ng lahat. So, yung madadaanan ng bagyong ito, okay, sa northern Luzon. So, maapektuhan kasi malaki yung range ng bagyong 1. No, yung pangalan nito, bagyong 1. So, pwede siyang maging super typhoon o mas lumakas pa kasi nasa dagat siya, no? At landfall nito possible by tomorrow at the same or Sunday, depende kung magbabago yung kilos at takbo ng bagyong to. So, inaasahan lahat, alam naman natin kung ano yung nangyari doon sa Cebu, 'di ba? Kung gaano kalaki yung naging pinsala doon sa Cebu. Sana ma-minimize natin yung magiging casualties or pinsala na maidudulot ng bagyong ito kasi ito super typhoon siya no. So ang gawin natin guys ngayon pa lang mag-prepare na tayo ng mga dapat nating i-prepare, 'di ba? Thank you so much Sir Cheats no. Yun i-prepare na natin o kung kaya na nating lumikas lalo na yung madadaanan ng bagyo doon sa safe na area, much better kasi hindi natin sigurado yung mga lugar ngayon, no? Especially kung yung mga lugar ninyo talagang binabahayang lugar ninyo. Alam niyo yung issue natin sa flood control 'di ba? Yung issue natin sa pagbaha. Dahil nga sa sobrang lakas ng ulan na 'to, o sa lakas ng bagyo na ito, no? Hindi natin alam kung gaano karami yung dala-dala nitong ulan So, there's a possibility na talagang kagaya na nangyari sa Cebu City na may mga ganyang situation din ang mangyayari dito sa Luzon. So, yan, inaasahan ng lahat. Sana maging prepare tayo lahat. Tandaan natin, mas mahalaga yung buhay kaysa sa ari-arian. Tandaan natin yan ha. Buhay pa rin kasi every time na may buhay, laging merong pag-asa. Kaya ingatan natin yung pamilya natin, safety na natin. Tapos yung first aid kit, napaka-importante. Yung cellphone, i-charge na natin. Kung meron kayong mga foods like mga dilata na hindi napapanis, handa na rin tayo para maibawasan natin yung casualties dito sa paparating na bagyo. So lahat ng mga kababayan natin no dito sa Luzon at apektado rin yung parteng Visayas kasi malaki yung range nung bagyong ito. Sana mag-ingat po tayong lahat. Hindi na maulit yung nangyari doon sa Cebu na napakadami until now still counting yung mga casualties doon po sa sa Cebu no. Yan kaya kinalulungkot din namin kung ano man yung nangyari doon sa Cebu. 'Di ba tinalakay na natin yan noong nakaraan. Talagang devastating talaga yung nangyari diyan. Totally wash out. No, walang pinili mayaman, mahirap, lahat naapektuhan nung bagyo na yon. Okay? At ng pagbaha ng grabe talaga yung baha. Biruin mo, 3 patong na sasakyan, no? 'Di ba? 3 patong na sasakyan ang nangyari doon sa Cebu kaya yung emotion mo hindi mo hindi mo
paliwanag eh, 'di ba? Di mo alam kung magagalit ka ba, malulungkot ka, iiyak ka ba sa nangyaring situation na yan. Pero diyan nasusukat yung pagiging Pilipino natin, 'di ba? Na sa kabila ng ganyang mga sakuna kahit papaano nakakangiti pa rin naman ng mga Pilipino, 'di ba? At lagi tayong gumagawa ng paraan para makabangon. 'Di ba? Yan naman ang maganda sa mga Pilipino. So lagi tayong mag-iingat sa parating na bagyo, safety natin. Tandaan natin, pinakamahalaga sa lahat, yung buhay natin. Pwede nating bawiin lahat yan, kung ano man yung past posibleng mawala sa atin. Pero kapag nawala yung buhay natin, wala na tayong mababawi. 'Di ba? So, safety natin, yung pamilya natin, safety na natin hangga't maaari. Alright? So, yan, iwan na natin yung bagyo. So, siguro naman, prepare naman na yung lahat at lesson learned na yung nangyari doon sa Cebu. Okay? So, punta na tayo dito sa ating politika topic. Okay? Napakaganda nito at very short lang itong live na to kasi very important itong pag-uusapan natin ngayon. Kanina lang habang nanonood ako nung saganang mamamayan, umattend doon si Senator Marcoleta, 'di ba? At doon ay matapang na hinamon nito ni Senator Marcoleta itong si Senator Ping Lacson. Kaya ako, papansinin natin, ilang tulog na lang? 3 tulog na lang or dalawa or 3 tulog na lang. November 10 ay pagbabalik na po ng sesyon. O, big sabihin, meron na silang plenary session dyan. So, itong mga senators na matagal nang mainit, meron na silang mga hinandang mga privilege speech sa bawat isa. Which is yung pinakamagandang platform, no? Kaya ako excited ako sa November 10 Kasi lahat ng pagtitimpi nila ngayon, na halos 1 buwan nilang pinagtimpi, ibubulalas nila yan dyan sa may plenaryo dyan sa Senate. At ito nga, no, si Senator Marcoleta ay alam na natin na sobrang yung pagtitimpi niya dito kay Senator Ping Lacson. 'Di ba? At yun nga, malamang baka isa siya sa merong siyang hinandang privilege speech. At ito, Senator Ping Lacson, inahamon ka ni Senator Marcoleta. Diyan mismo, no, hindi man to direktang pagkakabanggit ni Senator Marcoleta, pero ang dating niya kasi is hinahamon itong si Senator Ping Lacson na kung meron kang problema kay Senator Marcoleta, daanin ninyo po doon sa tamang proseso. Ano ba yung tamang proseso para pag meron kayong hindi na pagkakaunawaan? 'Di ba yung plenaryo, yung mismong Senado, doon pwede kayong magdebate kung ano man yung hindi nyo napagkakasunduan. Kung ano man yung concern niyo, pwede mo namang ilapit Kasi ang nangyayari ngayon, ang issue natin flood control, especially dyan sa Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Ito ilang beses natin tinapik at tinalakay dito sa ating live na tandaan natin, ang direction dapat ng Blue Ribbon Committee o investigasyon na ito ay yung mastermind sa likod na to. At the same time, yung sistema na ginagamit nila para mangurap, kailangan yung maputol at mapatid. Bakit? Kasi kapag hindi naputol yan, kahit magpakulong kayo ng 100 kontraktor dyan, uulit at uulit at uulit yung mga yan. 'Di ba? Magnanakaw at magnanakaw pa rin yan. Bakit? Kasi hindi natin pinutol yung sistema at wala tayong naipakulong na mga masterminds. 'Di ba? Yung mga big fish sa likod ng flood control anomalies. At nakikita naman natin dito sa ginagawa na investigasyon ni Senator Ping Lacson, 'di ba? Hindi lang naman tayo naka-obserba niyan Even etong mga kasama niyang mga senador, nauobserbahan na inililigaw yung ginagawang investigasyon diyan sa flood control, 'di ba? Na ito pansinin niyo imbis na flood control ang issue diyan sa Blue Ribbon Committee, bakit naman Senator Ping Lacson ang nagiging issue na ngayon etong si Senator Marcoleta? 'Di ba? Dapat ang imbestigahan po ninyo is yung flood control issue at yung flood control anomalies, yung corruption po. Bakit napupunta at nako-concentrate ang inyo pong investigasyon dito po kay Senator Marcoleta? At uulitin natin yung sinabi natin nung mga nakaraan,
tandaan natin, si Senator Ping Lacson, nag-resign po yan after nung last hearing po ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, until now, hindi po siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero, siya yung nag-declare ng date kung kailan magsisimula ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Kahit hindi pa sa chairman ngayon. Kasi nag-resign siya eh. 'Di ba? At siya rin ang kumalap ng CCTV na binabanggit niya na si etong Orly Gutesa ay nagpunta doon sa opisina ni Senator Marcoleta para ano niya, layunin niya. Ang sabi niya doon sa kanyang press conference is para daw humingi ng tulong para makipag-ugnayan dito kay Gutesa para mabigyan siya ng invitation sa susunod na hearing. Unang-una, Senator Ping Lacson, hindi na po kayo yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Until now, hanggat hindi pa bumabalik yung session at hindi pa kayo binoboto or ina-appoint ng majority as a chairman, anong karapatan ni Senator Ping Lacson para imbestigahan etong si Marcoleta, 'di ba? Para kunin yung CCTV para bigyan ng invitation etong si Orly Gutesa na resource person diyan sa Blue Ribbon. Hindi na nga siya chairman. 'Di ba? Kaya ngayon ang nangyayari na imbis na sana ang pag-usapan ninyo diyan at tinutumbok sana ng investigasyon po ninyo diyan sa Blue Ribbon Committee ay yung masterminds at sistema po ng flood control or corruption na nangyayari ngayon sa government natin. Ang nagiging focus po ng investigasyon nyo, yung mga yung resource person, 'di ba? O kung hindi naman itong si Senator Marcoleta, ano namang kinalaman ni Marcoleta diyan sa flood control? 'Di ba? Ang iniimbestigahan nyo po yung mga kasama nyo pong senador. 'Di ba? Kumbaga nakikita natin yung paglilihis at pagda-divert ng issue ng corruption eh. Sabi nga ni Marcoleta kanina na nandoon na sana tayo eh. Patumbok ng sana tayo doon sa mga mastermind sa likod ng flood control. Ang nangyayari tuwing papunta na yung kwento doon sa mga mastermind, bigla-bigla na lang nagbabago. Kagaya nung nangyari doon sa last hearing, 'di ba? Pinutol yung hearing. Dinelay nila. Until now, walang hearing. Even ICI pala, wala na ring hearing kinakandak tong ICI. Yung Independent Commission na para imbestigahan yung infrastructure na binuo po ng executive ni PBBM. Hindi na rin pala 'to nagkakandak ng hearing at humihingi pa po ito ng tulong para makahanap daw po sila ng state witness o whistleblower. 'Di ba? Sa dami kaya pala wala silang makasuhan kasi wala pa pala silang whistleblower. Kaya nangyayari po kasi, 'di ba, may tumatayo at may nagsasalita na whistleblower at gusto at willing silang magsalita. Ang nangyayari kasi, ini-issuehan nyo po. Paano kayo makakakuha ng isang maayos at credible na whistleblower? Kung ang hinahanap po ninyo kasiraan ng mga resource person ninyo. 'Di ba? Akala ko ba nung una 'di ba? Proud na proud pa sila. Lagi nilang sinasabi diyan sa ICI na yung mga resource person na mga kinausap nila puro mga nagte-tell all. Malaman-laman natin ngayon wala pala kayong whistleblower. Anong nangyari doon sa pinaggagawa nyong hearing? Ano yung sinasabi nyong mga tell all? Kung wala palang magko-connecta doon sa investigasyon nyo, doon sa mga mastermind, doon sa mga congressman. 'Di ba? Ayun yung napakasakit kasi bakit dinidelay ni po ninyo at akala siguro nila na makakalimutan ng tao yung issue ng flood control anomalies. Yung corruption na pinagagawa nila, yung kasi yung balak talaga nila kaya dinidelay nila Ngayon kapag halimbawa ang mga Pilipino hindi na pinag-uusapan yung issue ng flood control, unti-untiin na po nila yang aalisin. Dapat noon pa yan
kasabay po yan nung pagkakatalaga ng ICI. Pansinin niyo nung na-establish yung ICI at sinimulan yung investigasyon, biglang kinat na yung investigasyon ng House of Representatives. 'Di ba? Nagkataon kasi hindi nila kontrolado yung Senado kaya nagpatuloy pa yung Senado. Tapos nung nagsalita yung Diskaya, biglang nagkapalitan ng ng liderato 'di ba? At ang balak talaga nila diyan, even doon sa Blue Ribbon Committee, aalisin na sana talaga nila yung hearing. Ba? Hindi na sila maghi-hearing diyan. Wait lang. Yun. Hindi na rin sila maghi-hearing diyan sa Blue Ribbon Committee at tatapusin na nila. 'Di ba? Ganun yung gagawin nila sa ng playbook. Ang problem is hindi nangyari. Kasi every time na tatapusin na nila, biglang may mga sorpresa pong nangyayari dyan. Kagaya nung paglabas ng surprise witness na si Orly Gutesa. 'Di ba? Na hindi nila na-anticipate na may ganong pangyayari. Yun. 'Di ba? Kaya ang ginawa nila ngayon, i-delay na lang nila para kapag halimbawa hindi na pinag-uusapan ng tao at hindi na interesado sa issue ng flood control, ay unti-unti na po nilang papatayin yung issue ng flood control. Ngayon, ang maganda nga, sabi nga ni Ma'am Apple kanina, nag-uusap kami at nagkukwentuhan sa kabilang live, nagkakaroon talaga ng divine intervention. Kaya, 'di ba? Ano 'yun? Etong nangyayaring mga bagyo ngayon, kagaya ng nangyari sa Cebu, although maraming casualties, kung yun yung paraan para wag kalimutan yung issue ng flood control, no? Pero mas masakit sa kalooban na may casualties pa 'di ba? Ito kagaya niyan, may paparating na naman na malakas na bagyo, super typhoon na si Juan dito naman sa Luzon, no? Sana mabawasan yung casualties, pero ito ipinapakita sa atin na wag niyong kalimutan, pinapaalala sa atin palagi na wag niyong kalimutan yung flood control at napakahalaga niyan. Okay? Bakit? Kasi buhay yung kapalit niyan, mga kababayan ko. Buhay ang kapalit ng flood control na kinorap nila. 'Di ba? Yung safety and security ng bawat isang Pilipino, yung karapatan nating mabuhay, karapatan nating maging safe, 'di ba? Dito sa kung saan man tayo nakatira, hindi natin nakakamit dahil nga sa pangungurap nila, dahil dun sa mga flood control na substandard, 'di ba? At doon sa mga ghost project na ginawa nila diyan, 'di ba? Sabi nga nung isa sa pinost ko dito, isang negosyante 'yun, no, na sa ibang bansa or sa lahat naman ng government, hindi naiiwasan yung korupsyon. Lahat ng bansa meron pa ring korupsyon, no? Pero kung papapansin ninyo, lahat ng bansa, kahit na may korupsyon, nangungurap sila ng 10%, 20%, makikita mo yung kanilang mga ekonomiya, magaganda pa rin yung ekonomiya nila. At meron silang mga maayos at magagandang infrastruktura na hindi nako-compromise yung safety, 'di ba? At yung serbisyo na binibigay nila doon sa mga kababayan nila doon sa bansa nila. 'Di ba? Pero dito sa bansa natin, ang na-observe nila, ang ninanakaw po ng gobyerno o ninanakaw po ng mga politisyang ganid sa kayamanan ay nasa 70% to 80%. Actually, yung iba 100%. Bakit may ghost project 'Di ba? Ganyan nila kinukurap yung pera ng taong bayan. Kaya nakakalungkot no? Hindi mo na maipinta or hindi na natin ma-explain or hindi na natin ma-describe kung ano pa ba yung pwede nating sabihin dito sa mga politicians na to. 'Di ba? Na sobrang ganid na talaga sa kayamanan. Sobrang ganid na talaga sa pera na hindi na nila alam kung saan nila ilalagay yung perang kanilang mga nakulimbat. 'Di ba? Ngayon, ayan, kagaya ni kapag ganyan, mga masterminds, 'di ba? Sila Saldico nagkakaroon ng special treatment, 'di ba? Na kung halimbawa ay ang magiging chairman daw itong si Senator Ping Lacson, papayagan daw niyang tawag dito, online or ang tawag yun, video call itong si
Saldico para maka-attend lang daw ng Blue Ribbon hearing. Bakit hindi nyo imbitahan yan dito? 'Di ba? Bakit hindi nyo pakanselahin yung kanyang pasaporte para makarating siya dito sa sa hearing ng Blue Ribbon? 'Di ba? Kaya naman nilang gawin 'yan kasi nagawa na po na 'yan sa mga nakaraang pagkakataon, 'di ba? Mm. Oh, kay Teves, nagawa nila 'yan, 'di ba? Kay Alice Guo, nagawa nila 'yan. Bakit hindi nila magawa-gawa dito kay Saldico? 'Di ba? Na alam naman natin na si Saldico isa sa mga tinuturo at tinutukoy at 2 beses na siyang binabanggit diyan po. Actually hindi lang 2 beses, maraming pagkakataon na binabanggit yung pangalan nito ni Saldico diyan po sa Blue Ribbon Committee. Sino yung mga nabanggit diyan? Si Tiangco, 'di ba? Toby Tiangco, binanggit siya diyan. Binanggit din siya ni Diskaya, binanggit din siya ni Orly. 'Di ba? At yung mga BGC boys, yung iba doon, binanggit siya. Kung di ako nagkakamali, ang nagbanggit doon ay si Bryce ata. Kung di ako nagkakamali, si Bryce ata yung nagbanggit dito kay Saldico doon sa mga BGC boys na mga engineers diyan sa district engineers, 'di ba? So mapapansin niyo na kakulangan talaga sa action etong ginawa ni Senator Ping Lacson. Kasi kung totoo talaga na gusto ninyo matunton yung mastermind at gusto niyo po ninyong mahuli yung mga malalaking isda diyan po sa flood control anomalies na yan, di sana noon pa sinundan nyo na yung ginawang hearing ni Senator Marcoleta nung binanggit na mga diskaya yung mga pangalan ng mga congressman, di sana inimbitahan nyo na. 'Di ba? Dumadaan pa kasi siya, ang dami pa kasing reason, dami pang dahilan 'Di ba? Inimbitahan na sana itong si former House Speaker Martin Romualdez. Ngayon may courtesy call pa yata or meeting itong si Senate President Tito Soto dito kay Romualdez. Mukhang hindi na yata nila makontrol yung narrative diyan sa Senado, 'di ba? Ito guys kaya ako excited. Kailan ba 'yun? Monday ata yung Monday yung November 10. Kaya ako excited diyan sa November 10 na 'yan. Ay meron daw na malaking pasabog sa November 10. Na abangan po ninyo yan, na naudlot sana noon yan after nung Blue Ribbon hearing nung paglabas ni Gutesa, dapat doon yan ang nangyari nga kinansela agad ni Tito Soto yung hearing at hindi lang yung hearing even yung plenary session kinancel din. Napaaga yung pagsuspindi doon sa dahil nga doon sa paglabas ni Gutesa na hindi sakop nung kanilang script. All right? So there's a possibility na kung ano man yung gagawin nila pwedeng mangyari po 'yan ngayong November 10, sana ipagpatuloy ng mga minority senators yung kung ano man yung balak nila. Kung gusto nilang palitan yung liderato, gawin nyo na po. Kasi nakikita kasi ng mga tao at wala na talagang tiwala ang tao sa mga investigasyon ng flood control at ng corruption. ICI, hindi natin paniniwalaan yan Sino ba, meron pa bang naniniwala sa ICI bukod sa mga trolls? Bukod sa mga diehard fan ng administration? Meron pa bang naniniwala sa ICI? Sa House of Representatives, ang iniimbestigahan na doon, Dolomite. Wala nang flood control doon. 'Di ba? Ang tanging na lang nakikita namin na pwede talagang mag-imbestiga dyan at may kahit papano 10% or 20% na meron kaming pag-asa. Diyan po sa Blue Ribbon. Kaya yung mga senators natin dyan na kasama po sa minority, sikapin po ninyo na kontrolin nyo na yung power ng Senate dyan. Kasi ang nangyayari po,
kung ano yung narrative ng ICI, kaparehas na rin ng naratibo ng ng Senate. 'Di ba? Ewan ko, parang sumusunod na yata yung no? Parang yun napapansin natin, no? Sumusunod na yung Senate dito sa ICI. Yung ICI binuo lang naman yan eh. Hindi naman sila yung actually hindi pa nga ma-identify kung anong klaseng kapangyarihan na meron tong ICI. 'Di ba? At ngayon binubuo na nila na maging isang institute na itong ICI na hindi naman pinagkakatiwalaan ng tao pagdating sa pag-iimbestiga ng korupsyon. 'Di ba? Kaya abangan ninyo, November 10, merong baka may malaking pasabog, okay? At ako very excited ako diyan, no. Ang hinihintay ko talaga diyan, hindi man lang yung pagpapalit ng kung hindi man matuloy yon, yung pagpapalit ng liderato ng Senado, ang hinihintay ko diyan mag-iingay yung aso namin. Ayan. So, ang hinihintay natin dyan ay yung mga privilege speech ng mga senador na halos isang buwan na nagtitimpi. 'Di ba? Kasi puro media, 'di ba? Gusto ko makita na magdebate itong mga 'to para mapatunayan natin kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo at sino ba yung nagsisinungaling at sino lang ba yung nagpapaligaw sa issue ng flood control anomalies. 'Di ba? Kaya ako excited talaga ako tong November. Kaya alam ko marami naman sa inyo dito na excited din kung anong meron ngayong November, no? Yan. At saka ito pa, no? Iwan muna natin yung flood control na yan. Balikan muna natin itong bagyo, no? Naalala natin, nung panahon ng eleksyon, napakaraming ayuda. 'Di ba? Napakarami ng ayuda. Merong naririnig nating AKAP, meron tayong naririnig na AIX, meron tayong naririnig na tupad, may naririnig tayong 4-piece, at napakaraming ayuda na pinamimigay noong panahon po ng eleksyon. Maraming nag-question dyan bakit panahon ng eleksyon, itong mga kandidatong to ay namimigay po ng pera na which is hindi naman dapat kasi unang-una that's a form of vote buying din. Panahon ng eleksyon namimigay sila ng ayuda. Eto na nga. Yung mga ayuda na yan, nakaraang taon, maalala ninyo, tinanggal na po yan ayon to kay Senator Amy Marcos nung ginagawa nila yung budget diyan sa Senate. Tinanggal po nila yan totally. Ibig sabihin, zero yung budget po diyan sa ayuda. Ngayon, pagkatapos po nung BICAM, 'di ba? In-announce po ni Senator Grace po na yung zero budget ng ayuda na yan, bigla na lang pong nagkaroon ng kung hindi ako nagkakamali sa sa figura ko, you can correct me, no. Nakalimutan ko na yung eksaktong figura, pero ang naalala ko is 26 billion. Kasi from 30 billion binawasan nila ay yung pagkakabanggit ni Senator Grace po doon From 30 billion ay binawasan nila to 26 billion yung budget diyan sa ayuda na yan. Eto na nga. Nagkaroon ng bagyo. Nagkaroon ng mga lindol. At until now, may mga lindol pa, no? Kanina, ang daming mga lindol na nangyari. 'Di ba? Sa Pangasinan, may lindol. Sa Cebu, sa Bogo, yung nilindol ng malakas, nilindol na naman sila kanina. 4.4 magnitude. 'Di ba? Nasaan na po yung mga ayudang yan? Nasaan na po yung AKAP, AIX? Nasaan na po yung mga tupad na yan? Kailangan na po ng tao. Kailangan po ng mga Pilipino, nasaan na po yan? Bakit wala pong ayuda? At napansin ninyo, walang masyadong international community ang nagbibigay ngayon ng tulong sa sa Pilipinas pagdating po sa mga ganitong kalamidad. Naalala natin dati, 'di ba, yung panahon ng Yolanda, napakadami, buhos talaga yung tulong na binibigay dito sa sa Pilipinas. Nung panahon ng pandemic,
nung panahon nung doon sa Marawi Siege. 'Di ba? May mga salamat po Sir Cramia, no. Doon sa Marawi Siege, ang daming ah pon, ah, maraming mga tawag dito, tulong ang natatanggap natin mula po sa ibang bansa. Pero pag ngayon, wala na po tayo natatanggap na tulong. Ano sabi ni Auntie Claire doon? Kaya naman daw ng Pilipinas. Biruin mo yun. Biruin mo yun, kaya daw ng Pilipinas. Alam naman natin kung ano na kalagayan ng Pilipinas ngayon, no? Bagsak tayo sa turismo. Bagsak tayo sa economy. Ang daming mga nag-aalisang mga investor. 'Di ba? Yung bigas nga na sana ipinamigay ninyo sa mga kababayan nating nasa lanta or nadamay ng mga kalamidad, binibentahan pa po ninyo ng 20 pesos na bigas na sana libre na sana yon. Sana binigay nyo na lang sa kanila. 'Di ba? Ganyan po yung nangyayari ngayon sa bansa natin. Kaya nakakalungkot po na ganito yung situation natin, at ako naniniwala ako may hangganan yung pagtitiis at pagtitimpi ng mga Pilipino. Mapagpasensyoso mapagpaumanhin tayong mga Pilipino pero ang mga Pilipino hindi po nakakalimot. At kung makalimot man ang mga Pilipino, may nagpapaalala po sa amin na doon sa mga pinagagawa po ninyo, yung mga ghost projects, 'di ba? Yung pangungurapot po ninyo sa pera ng taong bayan, yung ginawa nyong pagwawaldas doon sa mga ayuda na sana direktang makatulong sa mga kababayan natin, ginawa nyo pong vote buying nung nakaraang eleksyon. Wala na pong natanggap ang mga kababayan natin. 'Di ba? Puro asa na lang, puro hintay na lang. Kumbaga, bahala kayo sa buhay ninyo. 'Di ba? Kulang na kulang at kapos na kapos po yung mga kababayan natin. At kung kailan po tapos na yung bagyo, saka lang tayo gagawa ng paraan, saka lang tayo mag-iisip ng plano. Yung tinatawag nating proactive tsaka reactive. 'Di ba? Bakit hindi natin gawin yung katulad ng panahon ni PRRD na naging standard pa, no? Naging national standard pa siya, na sa pagdating sa paghahanda kapag merong kalamidad na parating. Nandun na yung mga rescuer, nandun na yung mga kagamitan, nandun na rin yung mga relief goods, may mga lugar na rin kung saan pupunta yung mga tao. 'Di ba? Walang masyadong paghahanda, at nakikita ninyo na yung counting natin, yung nakita ko nung kanina, parang 188 na yung casualties diyan Cebu, at still counting pa siya, no? At meron pang halos 100 plus or 101 na missing at hindi pa po nakikita. 'Di ba? Dahil diyan sa pinagagawa po ninyo, at gusto ko pong i-announce po sa inyo, mga kababayan ko, no? Eto, may copy ba ako? Wait lang, na-delete ko ata yung copy ko Yan. Pero bago natin banggitin yan, dito muna tayo. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Ayan. Tingnan niyo po yung nasa likod ko. Wait lang. Tanggalin ko muna mukha ko para makita ninyo. Ayan. Yan, guys. Kung makikita ninyo, yung kalagayan po dyan sa Cebu. Ito po yung after na nagkaroon, after po ng bagyo. Yan. Yan. Ito po ay isang palengke. Halos lahat po ng mga paninda diyan na-wash out po ng bagyo. Ayan. Yan. Kita ninyo, ayan no, wash out na, halos wala na talagang makapakinabangan. Ayan. 'Di ba? Isipin ninyo. Ayan, kung gaano yan, kalala yung nangyari diyan sa Cebu, na kailangan po ng agarang tulong
ng mga kababayan natin, no. At ngayon guys, no, marami gusto kong i-ano sa inyo na maraming mga kababayan natin na tumulong talaga rito, na nagbabayanihan sila, mga simpleng bagay na ginagawa nila kagaya nung pagpapahiram ng battery para makapag-charge yung mga kababayan natin dito, para makontak nila yung mga pamilya nila. Yung iba nagbibigay ng mga tubig, nagbibigay ng relief goods, at yung iba mga damit. Ayan, mga personal needs. Kita nyo? Grabe, 'di ba? Yan. Hmm. Ito kaya nararamdaman kaya ito ng mga politicians? Nakakaramdam pa kaya sila ng ano, yung tawag dito, lungkot? Nakakaramdam pa kaya sila ng dismaya o panghihinayang, or alam mo yon, yung naisip man lang nila, bakit ko ba ninakaw yung perang to? Tignan mo yung nangyari sa mga kababayan ko. May ganun pa kaya silang isipan? 'Di ba? Oh, mantakin mo yan. Wala talagang pinalagpas eh. Talagang totally wash out talaga. Ayan. Kung yung ibang malalaking bahay ay inabot po ng ano, ng halos isang palapag. Yung iba inabot pa yun sa pangalawang palapag nila. Pero paano na kaya yung ibang mga kababayan natin na wala naman second floor dito, 'di ba? Yung mga maliliit lang yung kanilang tahanan, 'di ba? Talagang nalunod talaga. Winasak talaga ng bagyo. Ayan, 'di ba? Pakita na tayo kasi baka ma-restrict tayo ni TikTok eh. Ayan. So, yan, kita nyo guys, yung pinsala na nangyari. Ito, hindi natin to Oo, may mga bagyo na dumarating sa bansa natin at merong climate change. Sabihin na natin kasi yun yung ginagawa nilang rason eh. Hindi na daw sumusunod sa schedule yung mga bagyo eh. 'Di ba? At dinadahilan nila itong climate change. Sige, may climate change. Sabihin natin may climate change, ganyan-ganyan. 'Di ba isa sa mga tungkulin at gampanin ng government natin, maiwasan yung mga ganito sanang situation. Kaya nga meron tayong mga flood controls na proyekto para hindi masyadong makaapekto ito sa mga kababayan natin. Kung sana ginawa lang nila ng maayos yung mga flood controls, 'di ba? At yung mga dike, yung pagpapader nila doon sa ilog, sa lawa, or kung ano man yung nagiging cause ng pagbaha, di sana nabawasan yung pinsala at yung casualties na nangyari po diyan sa Cebu. 'Di ba? Kung ginawa lang talaga ng mga politicians, wala naging ganid sa kayamanan, naging ganid sa pera, 'di ba? Inuna yung pansarili. Ngayon ang nagsasuffer yung mga Pilipino, tayong yung mga kababayan natin, 'di ba? So kaya every time na lang na may bagyo, every time na malalaman natin na may papasok na bagyo sa Pilipinas, hindi natin maiwasan na yung ibang kababayan natin natatakot na 'di ba? Hindi dahil sa bagyo natatakot na dahil doon sa mga palpak na mga proyekto, doon sa mga palpak na mga flood control. 'Di ba? Kung hindi pa nagkabagyo, hindi natin malalaman na may ganyan, 'di ba? Kumbaga pinapakita na sa atin 'yan, no. Yung resulta ng ginawa nilang pangungura. 'Di ba? Ngayon, dahil dyan sa pinagagawa nila, November 16, 17, and 18, magkita-kita po tayo dyan sa Luneta. Yan. At magkakaroon po ng isang napakalaking clean-up drive diyan po sa Luneta. Diyan po yan sa Manila, ha. At para ipananawagan natin yung ginagawa nilang pag-iimbestiga diyan, no?
magkaroon ng accountability and transparency, no po, sa ating mga Pilipino. Kasi ngayon, talagang pilit nilang pagtatakpan at kitang-kita naman natin yan. At very obvious yung mga ginagawa nilang mga propaganda. Kagaya nga ng sinabi ko kanina na sana yung direksyon ng issue ng flood control ay sa sistema at doon sa mastermind. Ang nangyayari po, nako-concentrate po dito kay Marcoleta Siya yung pine-persecute doon sa hearing doon sa doon diyan sa may Blue Ribbon Committee. Mas pinapansin pa siya kaysa doon sa mga resource person. Mas kino-question pa si Marcoleta kaysa doon sa mga nag-witness or nagsasalita na kanilang inimbitahan diyan sa Blue Ribbon. Ang dami na nagsalita dyan na pwede nilang questionin. Yung statement ni Oily, yung statement ni Diskaya, yung mga pinagbabanggit na pangalan ni Diskaya doon at ni Oily. Diba? Yung lugar na binanggit ni Oily kung saan sila nagde-deliver. Ang daming pwedeng tanongin. Bakit ang tinatanong ninyo si Marcoleta? Tapos itong mga trolls, hanap kay Oily Gutesa. Kayo hanap kay Oily Gutesa. Tandaan ninyo, wala namang hearing. Wala kang hearing ICI, walang hearing ang Blue Ribbon Committee. Saan nyo papapuntahin itong si Gutesa? Diba? O, kaya hintayin nyo yung hearing ng Blue Ribbon Committee at lalabas naman yan si Gutesa. Diba? Ngayon, ayan yung masasabi natin guys, no? Na abangan natin sa November 16, 17, and 18. At yan guys yung November 16, 17, 18, paulit-ulit na yan na binabanggit sa ganang mamamayan. So it's very obvious na ang nag-organize po niyan ay ang Iglesia ni Cristo po. Ayan. So marami pong nagsasabi at ginagawaan po nila ng propaganda, no, gamit yung mga trolls, yung mga bayarang mga vloggers, 'di ba? Na sinisiraan nila yung etong Iglesia ni Cristo. Kasi nga daw bakit daw nakikisangkot ang Iglesia ni Cristo sa usaping pangpolitika. Ako hindi ko siya nakikita na yung etong aksyon na gagawin ng INC ay hindi po ito pamumulitika. Kundi doon po sa issue ng flood control. Ano ba yung issue ng flood control? Hindi po yan issue ng politika. Issue po yan ng panlipunang problema. Na even ang mga simbahan, even ang mga kapilya, napipinsala po dahil po sa pagbaha. Tandaan natin, yung mga simbahan na kanilang ipinapatayo, kung malalaman ninyo alam nyo ba kung gaano halaga ng presyo ng isang kapilyang ipinapatayo? Yung mga simbahan na ipinapatayo, yung ibang mga worship services ng ibang mga religion na ipinapatayo, alam nyo ba kung gaano halaga nun? At yung halagang yun ay pinag-aambag-ambagan ng mga members. 'Di ba? Pinagko-contributan nila yun. At ang halaga po nun, yung isa nun, milyon. 'Di ba? Doon na lang sa Iglesia ni Cristo kung panonoorin nyo kung di ako nagkakamali, INC-TV, yung title nun, Pundasyon. Isang segment yon ng Iglesia ni Cristo na tinatalakay yung paano nila binubuo yung isang gusaling sambahan o yung kapilya. At binabanggit din doon yung halaga, yung presyo, paano nila binuo, yung tibay, ganyan, etc. etc. Papansinin nyo, milyon po yung halaga ng isang ng gusaling sambahan at contribution po yon ng bawat miyembro po ng mga Iglesia ni Cristo. 'Di ba? At yun po ay napipinsala po yung kapilya. Siguro naman lahat ng religion dito napakahalaga po na yung mga yung mga Christians or basta may religion, mga Muslim, etc. etc. 'Di ba? Yung mga simbahan po at mga kapilya po, kung ikaw ay isang religious na tao, napakahalaga po niyan. Napaka-importante po niyan. 'Di ba? So kaya wag niyo sasabihin
na itong mga to, walang karapatan para magsalita. Kung gano'n naman pala, bakit yung iba na religions na nagsasalita everyday about politics, hindi nyo po kinukundina? Di ba? Pero kapag tingin ninyo agrabyado yung panawagan nila doon sa inyong sinusuportahan na kandidato, pilit ninyo pong ginagawa ng propaganda at pilit po ninyo ginagawaan ng masama or kwento na hindi naman makatotohanan. 'Di ba? O kagaya ng ginawa nyo kay Gutesa, kagaya ng ginawa nyo kay Diskaya, kagaya ng ginawa nyo kay Senator Marcoleta. 'Di ba? Kasi bakit hindi yung mga sinasabi nila lihis doon sa script na meron kayo. Kaya ang ginagawa ninyo, sinisiraan nyo. 'Di ba? Kami susuporta diyan po sa clean up drive na 'yan na gagawin po ng Iglesia ni Cristo. November 16, 17 at 18 diyan po sa grandstand diyan po sa Luneta. Magkita-kita po tayo diyan. Magsama-sama po tayo diyan. Okay? Yan. Sabi dito, they do not tolerate corruption, 'di ba? Yes, every religion naman 'di ba? Ayaw din nila ng corruption at yung nangyayari ngayon ng mga pagbaha, pati sila napipinsala. Yung mga worship services nila, yung schedule ng mga pagsamba nila or pagsimba nila, ganyan. 'Di ba? Pag binaha yung kanilang kapilya or kanilang simbahan, di nalulubog yung mga members nila habang habang sumasamba, 'di ba? Napipinsala yung kanilang worship services. 'Di ba? Kaya wag niyo sabihin na wala rin silang karapatan. At the same time, sila po mga Pilipino rin. Mga members nila, mga Pilipino rin. 'Di ba? Karapatan din nilang kondinahin na kapag nakita nila na may mali na doon sa ginagawang sa panlipunan na problema, karapatan po ng bawat isa 'yan. At karapatan po na sa constitution natin na magkaroon po at magkandak ng isang ganyang pagkilos na panawagan, no? Yung isang malaking panawagan po para kung ano yung panawagan natin doon sa panlipunang problema. 'Di ba? Napakahalaga 'yan. Napakahalaga. Ayan po ay hindi po 'yan ordinaryong pagkilos, no? Kasi naalala ninyo nung January, isang araw lang. Actually di lang isang araw 'yun kasi nagsimula siya ng hapon tapos natapos siya ng mga bandang alas 5, alas 6. So wala pa siyang isang araw, mga half day lang or less than half day nung dati. Pero this time po 3 days po ito. No? Medyo mapapaisip, ano kayo meron sa 3 days na 'yan, 'di ba? Exciting. Kaya ako yung mga trolls, yung mga naninira diyan sa gagawing rally na 'yan at yung mga gumagawa ng mga fake news, tinatawanan ko na lang Kasi bakit? Yung kanilang mga propaganda hindi po epektibo 'Di ba? Kasi bakit pa ulit-ulit Yung sinasabi ninyo walang bago, 'di ba? Lahat kayo pare-parehas kayo ng sinasabi, di nyo man lang ini-edit, copy-paste lang kayo. 'Di ba? Napag-ahalataan talaga sila. Sabi ni Tess Baldelovar, yan. Sabi niya dito, lahat po tayo apektado. 'Di ba? Yun naman talaga, lahat talaga tayo apektado. Kahit hindi ka iglesia, apektado ka. Katoliko ka, JL ka, Muslim ka, 'di ba? Born again ka. O kahit Mormons ka. O kahit anong katuyuan mo, Jehovah Witnesses ka. Kahit anong religion mo, apektado ka ng pagbaha. 'Di ba? Kahit anong estado mo sa buhay. 'Di ba? Yung SM nga binaha Lubog sa baha yung SM 'Di ba? Mga yun, mga negosyante yun. Mga middle class, yung isang village, 'di ba? Yung isang village diyan sa Cebu, nilunod din ng baha. 'Di ba? Winash out yung kanilang mga ari-arian.
So, wala talagang pinipili yung pinsala ng pagbaha. 'Di ba? Iyan po ay resulta ng korupsyon. Resulta ng hindi maayos na paggawa ng flood control. 'Di ba? Ngayon, ang ginagawa kasi nila, isisisi nila sa mga Duterte. Biruin mo ang binaha po, Cebu. Tapos, ang iimbestigahan nila, yung Davao City. Mantakin mo yan, ang binaha, Cebu, tapos ang iniimbestigahan nila na flood control, Davao. Tapos etong House of Representative, ang iimbestigahan nila, Dolomite. Di ba? Biruin mo, hiwalay. Hindi mo alam kung nasaan ba yung mga isip nitong mga to eh. Di ba? Ito pa nga, si Mayor Magalong. Si Mayor Magalong, di naman tayo masyadong kay Mayor Magalong, no? Pero mako-question mo siya, anong ginagawa niya dun sa Davao? Unang-una, hindi na siya po parte ng ICI. So, ibig sabihin, wala na siyang power to investigate any infrastructure na issue or problema na kailangan imbestigahan. Wala na siyang karapatan doon. Pangalawa, hindi siya mayor ng Davao. 'Di ba? Ano siya? Mayor po ng Baguio. So anong kinalaman niya doon sa Davao City? 'Di ba? Tapos may napanood ako nung kinakausap niyo yung isang kababayan natin diyan sa Davao. Nung sinabi nung kababayan natin na dati inaayos po yan palagi eh. Tapos nung pinalitan na ng administrasyon, hindi na ginawa. Nag-walk out. Anong klaseng pag-iimbestiga yan kung hindi mo pakikinggan ng buo yung kwento? Nagtanong ka pa. 'Di ba? Pero dati, ang ingay niyan. Ang ingay niyan dun sa issue ng ng flood control. 'Di ba? Sa sobrang ingay niya, wala siyang pinangalanan. Puro hint tayo na mag-discovery. 'Di ba? Sino ba yung nagsalita? 'Di ba yung mga diskaya lang ang nagsalita? 'Di ba ang nagsalita lang si Master Sergeant Orly? Hindi nga niya mapangalanan at mabanggit yung pangalan ni Congressman Martin Romualdez. 'Di ba? Nakikita natin na may hidden agenda. Sana Mayor Magalong, no, wag niyo pong ikasasama, no. Sana ang i-focus po ninyo yung Baguio. Ayan, nakita naman namin yung concern ninyo doon sa Baguio eh. Kahit papaano may pagbabago doon. Doon na lang po muna kayo, wag na kayong pumunta sa ibang lugar. Asikusuhin niyo po yung Baguio City. Yung mga kababayan nyo po doon. Kasi yun talaga yung mandato po ninyo na pinanumpaan as a mayor ng Baguio. Hindi po kayo mayor ng Davao. Yung Davao, ibigay nyo po yan sa Davao. Hindi po kayo parte ng DPWH. Hindi na po kayo parte ng ICI. Ano pang ginagawa po ninyo doon sa Davao para mag-imbestiga? Di ba? Sabi ni Metusem Kralis. Ayan. Si Magalong, wala ng credibility yon. Epal lang. Diba? Kaya ako, question talaga sa akin yan si Magalong, no? Kahit na medyo okay naman yung minsan may mga okay naman siyang sinasabi, kagaya nung sinabi niyang male-maleta. Yun naman, kumbaga credit pa rin yan kay Magalong. Yung sinabi niyang male-maleta, kasi yung sinabi niyang male-maleta na yan, tumugma yan doon sa statement ni Orly Gutesa. The problem is, dahil nga hindi nagpakita sa Blue Ribbon itong si Mayor Magalong, hindi yun na-i-record. Siyempre, hindi siya tatanggaping statement na tumugma doon sa sinabi ni Gutesa. Hindi kasi siya umatid eh. 'Di ba, naalala nyo yung last hearing ni Marcoleta, isa siya sa inimbitahang resource person. Pero ang naging dahilan niya sa hindi niya pag-attend, doon na lang daw siya muna a-attend sa House of Representatives, sa HOR. Kasi may may hearing pa yung House of Representatives. 'Di ba? Hanggang sa natapos na lang yung hearing ng House of Representatives, hindi siya iniimbitahan doon. 'Di ba? Pinipilit niya yung sarili niya sa House of Representatives, hindi nga siya iniimbitahan.
'Di ba? Yung kailangan yung statement mo dito sa Senate, hindi ka nagsasalita diyan. Hindi rin siya nagsalita, 'di ba? Hindi siya nagpaliwanag. O hindi tuloy na-record yung kanyang mga pinagsasabi. Na-record lang yung pinagsasabi niya doon sa mga media. Kasi araw-araw, pansinin nyo nung time na yon, araw-araw may nag-i-interview sa kanyang media. 'Di ba? ANC, Billionario News, ABS-CBN, ano pa, GMA7. Maraming nag-interview sa kanya. Araw-araw po yun. Baka nagpapakilala. Kasi si Mayor Magalong ay isa na siyang politician. Baka may plano para sa 2028. 'Di ba? Ayan. Asikasuhin niyo po yung Bagyo. Na nakaraan lang, 'di ba, nilindol yung Bagyo. Asikasuhin niyo po yung Bagyo. Yan. Kawawa po yung mga kababayan natin diyan. Lalo na may mga nagbabantay yung mga paglindol, 'di ba? Bantayan niyo po yung Baguio City po. Yan, wag po yung Davao. Malayo po yung Davao sa Baguio. Malayong malayo po. Sabi dito ni Jennifer, nandito na naman si Jennifer. Sabi niya, wala namang evidence kay Romualdez, puro sabi lang, walang patunay. Paano magkakaroon ng evidence? Ayaw ngang tanungin. 'Di ba? Kagaya na sinabi ni Orly Gutesa, bakit hindi niyo tinatanong yung kanyang testimonya? Ang tinatanong niyo yung kanyang credibility, yung kanyang kredibilidad. Ayaw niyo tanungin yung kanyang testimonya. 'Di ba nga siya nga yung magko-connect dito kay Saldico at kay Martin Romualdez. Gusto niyo ng ebidensya? Tanungin niyo si Gutesa. Siya yung magko-connect diyan kay Martin Romualdez. Bakit niyo pinutol yung hearing ng Blue Ribbon Committee? Bakit niyo sinuspende? 'Di ba? Ngayon nililigaw niyo na kami sa ibang kwento, sa ibang diversion ng flood control. Hindi po makakalimutan yan, no? May divine intervention na nangyayari. Sinasabi sa amin, wag niyong kalimutan yung flood control. Pinapaalala ko sa inyo. 'Di ba? Kaya nga, gusto mo ebidensya. Alam ko, yung sinasabi ni Gutesa doon, statement pa lang. Yung kasi unang pagdating pa lang naman yun eh. 'Di ba? At yung ebidensya na yan, pwede siyang magbigay dyan sa Blue Ribbon Committee, pero madalas yan ibibigay na yan sa korte, yung mga ebidensya. Wala ka naman nag-cross-examine sa kanya. Ang nag-cross-examine sa kanya, si Erwin Tulfo. Alam mo yung tanong ni Erwin Tulfo dito kay Gutesa? Kredibilidad. Anong sabi ni Erwin Tulfo? Galing po ito sa Malacanang. Balikan nyo yan. Actually, di ko pa siya napopost edit ko pa lang Sabi, galing po ito sa Malacanang. Kayo po pala yung nagtrabaho sa ganito, ganyan. Ganito pala. Background ni Gutesa yung pinagtatanong imbis na yung testimonya. Walang problema ha. Tanungin yung background ni Gutesa ha, para masabi natin na okay o may credibility siya. Pero the mere fact na yun lang yung focus ng kanilang pagtatanong, credibility, yung statement niya hindi man lang tinanong doon, mako-question mo sila sa kanilang layunin. Bakit ganun lang yung pagtatanong nila, hanggang doon lang sila, at hindi nila sila nag-extend doon sa statement ni Gutesa. Biruin mo, nagbanggit siya ng lugar kung saan niya dinideliver yung sinasabi niyang basura na nakalagay doon sa maleta, o yung mga perang nakalagay doon sa maleta. Nagbanggit siya ng mga lugar ha. Tignan mo kung ano yung ginawa. Paano ka makakuha ng ebidensya kung ang pinuntahan mo notary office? Kailan pa nangyari yan sa hearing ng Blue Ribbon Committee? Na yung mga resource person nila na nagbigay sa kanila ng notaryo, ang pinuntahan nila yung notary office at kukwestiyonin nila yung notaryo nito ni Orly Gutesa
na gayon man, bago siya mag-statement o magsalita doon sa harap ng Blue Ribbon Committee, nag-take siya ng oath na numpa siya sa harapan ng Blue Ribbon. Di ba? Very, very clear yung binanggit diyan ni very clear yung pinaggagawa nila. Very obvious yung inyong mga propaganda at inyong mga naratibo. Iyan po ay hindi obra. Hindi yan obra. Yan sa mga nakatuon, kasi yung ginagawa niyo po kasi paulit-ulit 'di ba? Katulad nung ginawa niyo sa Diskaya. Nung nagsalita yung Diskaya, nagpalit ng liderato. Pagpalit ng liderato, siyempre mawawala si Marcoleta kasi mula siya sa majority. Dahil nga pinalitan sila ni Tito Sen, sila na yung majority ngayon, automatic matatanggal talaga si Marcoleta doon kasi magiging minority na siya. 'Di ba? Bakit bigla nagkaroon ng ganun? Nasasatisfied ang mga Pilipino doon sa investigasyon na yun, tapos biglang pinalitan. Ngayon, ganun din yung ginawa ninyo. Hindi man pinalitan yung liderato o yung nakaupo, ang ginawa naman ay dinelay yung investigasyon. Sinispindi yung investigasyon. Bakit pinutol kung gusto naman pala ng ebidensya? Bakit pinapatagal ang investigasyon kung gusto naman pala ng ebidensya? Kung gusto naman pala ng resulta at gusto naman pala ng katotohanan, pakinggan natin lahat. Kaya ako, excited ako sa pagbabalik ng Blue Ribbon Committee. Aside doon sa pagbabalik ng Senate, sa plenary na magdedebate sila doon, mag-aaway sila dyan. Bahala silang mag-aaway dyan. 'Di ba? Dito sa Blue Ribbon Committee, excited ako dyan. Yung mga naghahanap ko dyan kay Orly Gutesa, baka pag lumabas si Orly Gutesa, mag-iyakan na naman kayo dyan. Diba? Yung mga trolls dyan, galit na galit laging high blood Kasi everyday ba naman doon sa aking blow up karamihan to sa mga blow up, yung mga trolls na yan, sila yung very active sila. Unang-una sila yung siguro, yung unang 5 na magko-comment doon sa post ko, puro trolls. Lahat naka-lock yung kanilang mga profile. 'Di ba? Kung hindi, ang pinakamataas na followers nila nasa 100. Yung iba 12, 49, tapos lahat naka-lock profile. Tapos ang meron lang, minsan ang nabobview mo lang yung profile lang, cover photo. Yun lang. Halatang trolls Tapos yung kanilang yung kanilang profile, aso, pusa, grabe. Paano niya mapapaniwala yung tao kung kayo mismo hindi kayo kapanipaniwala? 'Di ba? 'Di ba? Kung kayo yung mismo hindi kayo kapanipaniwala, o kagaya nito ni Jennifer, o 'di ba? Hindi niya ginagamit yung sarili niyang profile. 'Di ba? Kaya 'yon. Kaya ako excited ako. Ako chill lang ako no. Ano man yung mangyari, November 10, markahan niyo yan November 10, November 14, kung matuloy yung November 14 na Blue Ribbon. Kasi kapag nagkapalitan ng liderato dyan sa Senate, there's a possibility na magbago yung date ng Blue Ribbon or i-stay pa rin nila. No? At kasunod po ninyon is yung November 16, 17, and 18 na malakihang clean up drive diyan sa Luneta. Ayan. So, abangan po ninyo. Kaya exciting talaga ngayong November, no? Yung official statement at detalye po nung gagawing clean up drive dyan, yung malaking clean up drive dyan sa Luneta, abangan po ninyo yan. Manood po kayo palagi ng Saganang Mamamayan. Ang oras po nun, alas 4 ng hapon hanggang alas 6. 2 oras yan yung Saganang Mamamayan. Dyan po sa Net 25. Na po, at doon po babanggitin yung mga detalye ng gagawin pong pagkilos po na yan. Ayan sa 53 million viewers natin, puntahan nyo po yan, panoorin nyo yan, yung Saganang Mamamayan. Ayan. At sipag ni Jennifer mag-type dyan. Sige, mag-type ka lang dyan para ma-boost yung ating live at maraming makinig sa akin. Go ahead lang. Yan.
Yan. Pag spammer, mute. Yan, mag-tap-tap ka na lang dyan. Gayahin mo si Jennifer kahit papaano. Yan, nagta-type-type siya, Yan, magkano ka naman, binabayaran ka, tapos taxpayer pa yung pang-tax pa yung binabayad sa'yo, tapos gagawin mo lang copy-paste. Mag-type ka, magtrabaho ka naman dyan. Di ba? Masipag na. Yan, 'di ba? Mag-type kayo. Wag yung copy paste lang. Mag-type naman kayo para at least may naman, may kilos naman kayo diyan. 'Di ba? Ayan. At yan ito yung sa blue up ko, ulitin ko lang, yung sa blue up ko, doon, first 5 comments doon, puro trolls. Puro trolls talaga. Yung mga nagko-comment diyan. Ngayon lang yan nangyari simula nung lumabas si Orly Gutesa. Actually, ngayon lang yung talagang massive attack nila. At yung atake nila, 3 lang. Ngayon, 3. Dati, 2 lang eh. Una, si Gutesa. Ayun yung unang atake nila. Pangalawa, kay Marcoleta. Pangatlo, ang next target nila is yung gagawing November 16, 17, and 18. Ang aatakihin po nila dyan, yung mga members po ng INC. Ayan. Kaya alam ko naman yung mga members ng INC, alam na po nila yan kung paano nila i-counter yan. Alam na nila kung sino yung mga nagpapanggap at nagsasabi ng mga fake news. Alam na nila yan. Kasi may mga ginagawa dyan or may salita dyan na sila lang yung nagkakaintindihan. Kumbaga meron na silang may connection na sila pag mga members ng INC. Ayan. Pag hindi ka members, alam na, ramdam yan pag hindi ka members. Kaya hindi yan papatok dyan, no, yung mga propaganda at yung mga paninira. No po. Pero yan papansinin nyo yan yan ang magiging focus ngayon ng propaganda ng mga trolls. Yung una, si Gutesa, kasi malapit na uli yung Blue Ribbon Committee, sisiraan nila ng sisiraan yan, para masira yung credibility niya. Bakit sinisiraan si Gutesa? Para kahit lumabas siya diyan sa Blue Ribbon Committee, hindi siya paniwalaan ng tao. Yun yung pinaka main purpose talaga nila. The problem is, hindi kinaagat ng tao yung propaganda. Pangalawa, kay Marcoleta. Sisiraan nila ng sisiraan si Marcoleta kasi nakikita ng mga tao at nagiging sagabal si Marcoleta doon sa paglalatag nila ng script sa pag-iimbestiga po ng Blue Ribbon Committee. Kaya nila sinisiraan yan si Marcoleta. Kasi si Marcoleta, ang hangad nito, tukuyin at tuntunin yung pinakaugat, yung pinakaulo ng issue ng korupsyon. Yung sistema ng korupsyon, yun yung puntiran nito ni Marcoleta. Kaya siya yung tinatarget ngayon. Bakit? Kasi tumataliwas siya doon sa script na sana pupuntahan ng investigasyon nila Senator Ping Lacson. Kaya biruin mo, 'di ba? Sabi ko nga kanina imbis na sa issue ng flood control nakapokus ang Blue Ribbon, sana sila nakapokus. Tingnan nyo yung mga balita. Nakapokus sila sa kredibilidad ni Orly Gutesa at nakapokus sila kay Senator Marcoleta. Imbis na sana doon sa mismong flood control na issue, 'di ba? Doon sila nakapokus. Bakit? Kasi kumbaga sinisira ni Marcoleta yung script nila. Hindi nasusunod yung script nila. Biglang may pasabog, biglang may bago at nahuhuli sila doon ni Marcoleta. 'Di ba? At ngayon kanina lang nanood ako ng Saganang Mamayan na hinahamon po Senator Ping Lacson, hinahamon kayo ni Senator Marcoleta. Yan. Ipakita po ninyo yung kisig at tapang dyan sa Senate. Tapos sa pagbabalik November 10, imbis na sa mainstream media po kayo mag-usap at magtalo, dyan po kayo mag-usap, magdebate dyan sa Senate. Para makita naman namin kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Diba? At kung sino lang yung gumagawa ng kwento-kwento at propaganda. Kasi trabaho naman ng senador yan. Na dyan mismo sa Senate, dyan kayo magdebate. Hindi po sa social media. Hindi po sa mga mainstream media. Dyan sa Senate. Dyan kayo magdebate. Diba? Kaya kaabang-abang yung November 10 na yan. Ngayon, bakit yung INC target din ng propaganda? Kasi po,
Sila po yung mangunguna dito po sa gagawing malaking aktibidad na sa November 16, 17, and 18, sila po yung mangunguna. Kaya sila po ay patuloy na sisirain. Yan, gagawan po ng propaganda, gagawan po ng kung ano-anong kwento, mga fake news. Tapos maghahalongkat yan ng mga lumang issues, mga kwento, tapos ibabalik nila, tapos gagawan nila ng sarili nilang kwento, sa sarili nilang naratibo, 'di ba? Na against dito sa sa Iglesia ni Cristo. Ganun yung gagawin nilang paninira diyan. Hindi naman kaagatin ng tao kasi alam ng pag ganyan propaganda agad at paulit-ulit nilang gagawin yan. 'Di ba? Oh. Sabi ni Liar, umurong naman bayag ni Lacson. 'Di ba nung nag-press conference siya nawala yung niya no, yung tikas niya parang tahimik ni Ping Lacson. Parang tahimik ni Ping Lacson nung press conference niya. Parang hindi na siya yung ganong ka-aggressive, 'di ba? Tapos nakipagpulong kay kay Romualdez. Etong si Tito Sen. 'Di ba? Kumpare. 'Di ba? Sabi ni Liar, Lacson at Soto lumilihi sa totoong pangyayari. Yan nga, ang ginagawa nila diversion talaga. Diversion, delaying the investigation, no, para makalimutan ng tao yung issue ng flood control. Kaya lang pinapaalala sa atin ng panahon, pinapaalala sa atin na eto may corruption, no. May mga ghost projects, may mga palpak na mga proyekto, may mga nagnanakaw sa inyo, pinapaalala sa atin at pinararamdam sa atin. 'Di ba? Kaya wag niyo tigilan, wag natin 'tong tigilan, malapit na tayo sa katotohanan May mga naglilihis lang talaga. 'Di ba? Wag tayong huminto hangga't di natin nalalaman kung sino talaga yung mga masterminds diyan. Alam natin, pero kailangan natin ng connection. Kailangan natin ng kaugnayan sa kanila. 'Di ba? Sabi ni Madam Luchan, ayan, dapat lang po siyang mag-behave. Hindi siya behave. Pasimple lang 'yan Pero tapos magugulat ka, bigla na lang aatake yan sa sa mainstream media. Pero pag idedebatihin naman ni Marcoleta doon sa Senate, tahimik naman. Hindi naman siya makapagsalita, hindi nga siya makaribat kay Marcoleta pag nasa Senado Wala namang masama kung magdebate sila ron Magtalo sila sa Senate Bakit? Trabaho nila 'yun. At mahalaga na merong pagdidebate talaga diyan sa Senate. Bakit? Kasi ayun yung yung mababalanse mo kung ano yung tama at mali 'Di ba? Nandiyan yung pagbabalanse pag nagdedebate sila bakit ayaw makipagdebate ni Senator Ping Lacson kay Marcoleta diyan sa Senate? At mas gustong-gusto niya yung mainstream media. 'Di ba? Puro press conference, 'di ba? Sen Marcoleta lang katapat niya. 'Di ba? Yan. Kasi pag matweet talaga yung hangarin mo, wala talaga, mahirapang kumbaga matapang ka talaga. 'Di ba? Matapang ka talaga doon sa sa gagawin mo. 'Di ba? Hindi ka matatakot kasi alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginagawang masama. 'Di ba? At yung intention mo maganda naman. Kapag alam mong may mali yung ginagawa mo, nandun may pangamba dun sa ginagawa nila 'di ba? Na paano kaya kung ganito ganyan. At may mga hindi pa sila makapag-direct to the point, no? Unlike si Marcoleta, kaya niyang tukuyin i-direkta tong mga to. 'Di ba? Kagaya ng iba, palihis-lihis pa ng kanilang mga sinasabi. 'Di ba? Ayan. Yan. Salamat sa mga nagpa-follow, no? Doon sa guys, sundan niyo ako doon sa iba kong SOCMED. Si-search nyo lang, same name lang, GATV Reaction, doon sa aking Blue App. Marami akong pinopost doon. Aside from
Dito kasi limited lang yung pinopost ko. Doon sa Blue App, marami akong pinopost doon, no. Naggagawa rin ako doon ng mga POVs, no, and some articles na mapapakinabangan natin na pwede nyo pong magamit. And then, eto guys, you can use all my contents here na hindi nyo na kailangan magpaalam sa akin kasi may advocacy kasi is to spread yung anumang narrative na dapat nating malaman at matutunan. Lahat ng tingin ninyo na pasok dun sa inyong paniniwala at tingin ninyo kapaki-pakinabang dito sa mga pinopost ko, kunin po ninyo tapos i-spread nyo po yan dun sa inyong mga social media account. Or you can share my post na rin or dun sa sa iba ko, sa Blue App, sa Red App. Gamitin nyo po yan kasi isa lang naman yung hangarin natin dito. Ma-spread natin yung tamang impormasyon, walang naloloko ng mga kababayan natin, 'di ba? At against tayo doon sa mga fake news, sa mga black propaganda na inilalabas nitong mga 'to. Ayan talaga yung inaayawan natin kasi nililito nila yung tao, 'di ba? Dapat ito yung pinagpupukusan natin. Gusto nila dito tayo tumingin sa kabila. Yung iba mga nagta-time travel pa papuntang 2016. Nandito tayo sa kasalukuyan. Sa panahon tayo ni BBM, wala tayong sa panahon ni PRRD. Nandito tayo. 'Di ba? Ito yung unahin natin. Yan, sabi ni Ann, ito tama to, sabi ni Ann. Pag may nakitang fake news, i-block agad. Totoo yan. Kahit yung mga nakita nyo naninira, mga vloggers na naninira na fake news din yung mga pinagsasabi nila, i-block nyo na rin. Block nyo na rin or wag kayong makipag-engage kasi ganito nangyayari po pagdating sa SOCMED. May tinatawag po kasi sa SOCMED na algorithm. Alright? Ano yung ginagawa po ng algorithm? Ang ginagawa po niyan, nagpapataas po yan ng views, nagpapataas po yan ng reach, at ang ginagawa po niyan, inaabot po niya yung ibang mga audience doon sa mga proper audience nung video or contents na pinopost natin. So, papaano nagkakaroon ng pagdami ng reach ng isang post? Simple lang po, sa pamamagitan po ng inyo pong engagement. Kapag nanood kayo doon sa mga video nila ng 3 minuto, tumagal kayo doon ng 3 minuto yung kanilang post ay madadagdagan po yan ng reach. Possible doon sa mga friends mo, doon sa mga nag-follow sa'yo, mga followers mo, doon mapupunta, makikita rin nila yung pinanood mo na yun. 3 minuto, 3 segundo lang yun 3 segundo pala. Yan, 3 segundo, mag-i-spread po yan. Ngayon, dahil pinanood mo siya, bakit? Kasi yung kanilang atake doon sa kanilang content, hindi naman yung informative attacks Hindi yon. Pansinin nyo yung mga content nila. Ang mga content nila, aatakihin nila yung inyong mga emosyon. Bakit? Ang emosyon yung aatakihin nila. Kasi, pag inatake nila yung emosyon nyo, mapipilitan kayo ngayon na sagutin yung kanilang mga post. So, anong gagawin mo? Magko-comment ka ngayon, mali yan sinasabi mo, ganyan-ganyan. Sa tingin mo, maganda, ganyan, etc., etc. Pero, tinutulong nyo po sila na maboost yung kanilang mga contents, yung kanilang mga videos. Ganun po yung nangyayari. Tapos, siyempre, sasagutin ka dun sa comment section. Ikaw naman, sige, di ako magpapatalo. Kailangan ako yung manalo dito sa comment section. Di na-boost yung kanilang content. Marami tuloy silang naging audience, nadamay pa yung mga followers mo na nakakita nun. At yung mga followers mo, ganun din, nakinig din sila. Di na-spread natin yung kanilang mga contents. Ito pa, aside from that, gumagamit din sila ng mga boosters. Kaya mapapansin ninyo may mga vloggers na hindi naman ganun, influencers sinasabi nilang mga influencers o vloggers sila, na hindi naman ganun kakilala yung kanilang mga pangalan. Pero magugulat kayo na ang tataas ng mga views, may mga million views, etc., etc. Kasi gumagamit sila ng mga booster. Tapos makikita mo yung engagement, ilan likes lang, wala pa, di pa umaabot ng 100 likes, tapos ang views niya 1 million
o kaya 100,000. O yun, mga boosters yun. At yan naman, hindi naman nabago sa atin, no? Kinuwento lang natin para alam nyo kung paano naglalaro yung algorithm po dito sa social media. Paano nagpapatrending ng isang post. They will attack your emotion para mag-engage ka dun sa kanila. O hindi mo nga siya shinare, hindi mo nga siya ni-repost, hindi mo nga siya ni-like, but nanood ka, pinakinggan mo, shinare mo pa, tapos may caption ka na against ka dun sa post na yun, pero syempre, dahil shinare mo, nakita ngayon ng mga friends mo. Kahit hindi mo siya i-share, the mere fact na nanonood ka lang dun, kahit wala kang gawin, nanood ka, mag-i-spread pa rin yung newsfeed na yan. At eto pa, dahil nga pinanood mo siya, halos lahat ng feeds na lalabas sa mga social media account mo, ganyan ang magiging topic na makikita mo. Dahil nakikipag-engage ka sa ganong klaseng content, puro ganong content ang makikita at mababasa mo at mapapanood mo. Kunyari, nanood ka sa Blow Up, fake news. Pinanood mo yan, vloggers na fake news. Tapos, makikita mo, pagpunta mo ng YT, pagpunta mo ng Red App, pagpunta mo dito sa TikTok, pare-parehas yung content na napapanood mo. Iisa lang. Kasi ganyan po naglalaro ang social media. Yung algorithm. Kung ano yung madalas mong pinapanood, kung ano yung madalas mong ini-engage na sa social media, yun po yung palaging lalabas sa newsfeed mo. Ngayon, yung sinasabi ni Ma'am Ann na i-block ninyo or ayun yung pinaka-the best way talaga, i-block and or ignore ninyo yung mga ganong post, mapapansin ninyo yung pagkakaiba. Mawawala na sa sa feeds ninyo yung mga ganong klaseng contents. Hindi na siya lalabas. Eto, bigyan ko kayo ng example. Kung halimbawa, madalas ang pinapanood po ninyo is mga nagluluto, kunya dito sa TikTok, ang pinapanood nyo dito nagluluto, ganyan-ganyan. Pag pumunta kayo ng Red App, pag nagpunta kayo ng Blue App, ang makikita nyo doon na mga contents, puro mga nagluluto. Kung mahilig kayo halimbawa sa loan, sa mga mahilig kayo mag-loan, mag-utang, etc., 'di ba? Lagi niyo pinapanood 'yan sa Red App, yung mga paano ba kumita, 'di ba? Mga online kita. Ayan. Pagpunta niyo sa TikTok at pagpunta niyo sa Blue App at yung newsfeed niyo doon mismo sa Red App, puro ganun na content yung makikita at mapapanood po ninyo sa feeds ninyo. Kasi bakit? Yun kasi yung madalas mong ini-engage. Yung kasi yung madalas mong pinapanood at doon ka na-attract. So, akala tuloy ng algorithm mo, ng social media mo, na yun yung gusto mong mapanood, yun yung gusto mong makita. Kasi nga, nag-i-engage ka doon sa kanila. Dahil nag-engage, ulitin natin, na-i-spread mo yan sa ibang tao. Kagaya ng, halimbawa, sa friends mo, may kita rin yan ng mga friends mo, kamag-anak mo. Baka, alam mo naman, syempre, minsan nagiging epektibo rin yung kanilang propaganda, pero mangilan-ngilan lang naman yung mga kanilang mga nahatak, yung mga hindi talaga aware doon sa politics. 'Di ba? So para maiwasan natin 'yan, ignore them, block them, 'di ba? Para hindi na po kumalat yung mga ganong klaseng propaganda. Kasi tandaan nyo, kapag sinabi nating propaganda, naratibo ang pinag-uusapan. So, paano nila gagawin yung naratibo? Sa pamamagitan ng post. Ito hindi na naman to dito Ginagamit din nila yung mga mainstream media sa pagpapalabas nila ng mga propaganda at naratibo. Kaya ito guys, ulitin ko na lang dito sa live natin ngayon. Sa 28 million viewers natin, tatandaan ninyo na diyan sa mainstream media, kapag ang balita ay mga pampolitika na balita, lagi nyong tatandaan na meron pong bias po dyan. So, ang tatanungin nyo lang po, kapag nanonood kayo ng mainstream media, sino ba yung pinatutungkulan o makikinabang dito sa kanilang ibinabalita? Ganun lang po kasimple yun.
no? Wag na kayong umasa na magiging patas ang pagbabalita kapag ang pinag-uusapan po politika. Okay? Pero pag sinabi nating tawag dito yung mga current events, halimbawa yung may nasunog, may nalindol, may bagyo, ganyan. Totoo naman lahat 'yon na nangyayari talaga. Pero kapag politika ang pag-uusapan, wag niyong asahan ang mainstream media, patas sila. Lagi yang may bias. Okay? Yan naman, obvious naman na at hindi na yan bago. At nalantad na sa atin yan nung panahon ni PRRD na ganyan talaga yung ginagawa nila. Ang problem lang doon sa pagpapalabas nila ng mga propaganda at naratibo kung bakit natin sinasabi kanina na hindi na epektibo dahil po yan dito sa social media. No, na hindi nila na-anticipate na yung information na lumalabas dito sa social media sobrang bilis na kapag naglabas sila ng isang naratibo, we can fact check agad-agad. Kasi akala nila yung mga Pilipino hindi marunong gumamit ng computer Hindi marunong gumamit ng internet, 'di ba? So akala nila ganun. Kaya kapag naglabas sila ng isang narrative or ng isang propaganda, hindi pa kumbaga hindi magre-research ang mga Pilipino, ganun yung akala nila. Hindi nila na-anticipate na marunong pala kahit yung bata, 18 years old, 15 years old, kaya na niyang mag-research. Nalalaman na niya yung tama at mali. Di ba? Yan, sabi ni Dolores, sabi ni Luchan, yan, block na lang agad. Yes, i-block nyo na lang. Sabi ni Dolores, oo nga ako, binablock ko. Yan, oo. Kasi nga, para mabawasan sila. Kasi marami yan, guys. Sobrang dami ng ipinakalat ngayon nilang, troll farms. Ang dami. Ako sa mga influencers kasi hindi na ako nanonood kapag mga fake news yung mga pinagsasabi. Eto meron akong vloggers dati na pinapanood. Hindi ko nabanggitin yung pangalan niya, no. Dati ang sinasabi niya yung tungkol sa Talyano Gold, ganyan. Talyano Gold siya ng Talyano Gold. Tapos kapag naging presidente daw si BBM, lalabas na daw yung mga ginto ni BBM. Nagkamali siya. Hindi pala Talyano Gold 'yon. 'Di ba? Ang nilabas is yung reserve gold ng Pilipinas. Na hindi natin alam kung saan na napunta. 'Di ba? Kaya ang ginawa ko, wala na, binlock ko na. Hindi ko na pinupuntahan kahit sino. Kasi nga, ang nangyayari, na-attract ka sa ganong klaseng narrative, which is mali Mali naman yung kanilang impormasyon. Walang man lang nagpa-fact check, di ba? So, yun. Para maiwasan natin yan, palaganap yung mga fake news na yan, do not engage. As in zero. Kahit wag nyong panoorin kahit 3 seconds. Kasi 3 seconds na yan, lalawak na agad yung kanilang reach. Diba? Until na, walang Talyano. Nasaan yung Talyano Gold? Nasaan na yung Marcos Wealth na sinasabi na kayang bayaran yung utang ng Pilipinas? Mas lumobo nga yung utang ng Pilipinas ngayon. Diba? Partida, walang pandemic yan. At 3 years pa lang lagpas. Wala pang ilang years pa lang pa ba si BBM? 3 years mahigit pa lang si PBBM pero ang laki na ng utang. Walang pandemic. Nung panahon ni PRRD, may pandemic that time. At may mga infrastructure at mga project na ipinapatayo yung build program. 'Di ba? Ngayon may nakikita ba kayong ipinapatayo? 'Di ba? Walang pinapatayo ngayon. Wala kayong nakikitang infrastructure. Nakikita natin puro mga ayuda. Kaya lang ngayon nawawala na yung ayuda. 'Di ba? Wala na mga ayuda ngayon na kailangan sana ng mga tao yung mga ayuda, 'di ba? Wala na. Yung AKAP, AIX, tupad, ubos na yata. 'Di ba? Kasi isa 'yan sa mga isa 'yan sa mga goal at reason bakit nila ibinalik yung budget ng ayuda program na 'yan. Sabi ni Dolores, may gera pa sa Marawi. Yes, that time may gera pa sa Marawi. 'Di ba? Nag-martial law pa nga doon
Ang daming pangyayari. Nung panahon ni PRRD, may bagyo rin naman nun, may malakas na bagyo rin naman. But ito kasi yung nangyari ngayon ay iba eh, 'di ba? Ngayon ang sisisihin kasi ito kasing ginagawa nila, no. Sinisisi nila lagi sa past administration yung kanilang problema, yung kanilang ginawang kabalastugan. Ang narrative nila simula 2023, 'di ba? Simula nung nag-away sila ni BP Sara or yung maalala ko yon yung pagpunta ni BBM sa US, tapos pagbalik niya dito sa Pilipinas, tapos bigla niyang sinabi yung about doon sa gentleman agreement, 'di ba? Biglang nagbago yung tono at narrative na ni BBM. Puro anti-Duterte na. Tapos nilagay pa si Auntie Claire. Everyday sa press ko niya puro Duterte, 'di ba? Sabi ni Alamat 14, walang alam si Marcos sa lahat na nangyayari sa bansa. Saklap. 'Di ba? Meron naman siyang advisor, Sir Alamat, no? May advisor naman daw siya eh. Kausap niya tuwing gabi. Aga ng Halloween eh, no? Ano daw? Iniwan, kalat ni... Ano ba yung iniwan? At sasabihin ko sa inyo, PRRD is not a perfect president. May mga flaws din, no? Aminin naman natin, hindi naman naging perfecto yung pagiging presidente ni PRRD. Bakit? 6 years lang naman siya nanungkulan eh. Hindi naman niya kayang baguhin ng buong Pilipinas sa loob lamang ng 6 years. Walang presidenteng kayang gawin yun. Even Marcos Sr. hindi niya nagawa sa loob ng 20 years. 'Di ba? 21 years na pagiging presidente niya. Si PRRD 6 years. Pero kung pag-uusapan natin, ano yung na-contribute niya sa bansa natin? Kung ano yung nagawa niya, ano yung legacy yang iniwan niya sa mga kababayan natin? Iba. Yung polisiya pa lang eh. Huwag na tayo doon sa build project. Huwag na yon. Huwag na tayo doon sa pandemic na maraming talagang natugunan yung pangangailangan ng mga kababayan natin. Huwag na yun doon sa Marawi. Huwag na yun. Ang pag-usapan na lang natin yung polisiya, kung sino ba yung nakinabang sa polisiya niya. 'Di ba? Sino ba yung mga nakinabang? Yung bawal mag-smoke, mga simpleng polisiya, bawal mag-smoke sa kalsada. O sino nakinabang doon? O 'di ba yung mga may sakit? 'Di ba? Nakasegregate yung kanilang smoking area. Yung gustong-gustong mag-smoke, minsan umaayaw na lang kasi ang layo ng smoking area. O nababawasan yung mga smokers. Simple lang yun. Pero ang daming nakinabang nun. Ano pa? Curfew. Simpleng polisiya, yung iba, ordinansa pa yan. Pero hindi na i-implement. Pero nung panahon ni Tatay Digong, yung curfew niya, may mga pulis. May pulis, di ba? May police visibility that time, panahon ni PRRD. Sino nakinabang nun? Yung mga kababayan nating nagtatrabaho sa gabi. Yung mga naglalakad sa gabi. Di ba? Yung mga call center agents, sila yung magpapatunay dyan. Kasi sila yung, karamihan kasi mga call center agent yung mga panggabi. Di ba? O sila yung magpapatunay dyan. Kung gaano ka-safe that time magbiyahe nung panahon ni PRRD. 'Di ba? Ano pa? Yung bawal mag-inom sa kalye. 'di ba? Nabawasan yung krimen, nabawasan yung naghahabulan ng itak. Nababawasan yung mga maoy sa kalsada kasi bawal nga mag-inuman sa kalye. Nababawasan yung maingay sa kalsada. Paghating gabi, walang naiistorbo sa pagtulog. 'Di ba? Nakakatulog ng maayos at maayos yung pagtulog niya, pagising niya, maayos din. Nakapagtrabaho siya ng maayos, naging productive pa siya. Simple lang 'yun, pero ang laki ng pakinabang sa mga Pilipino. Ito pa, may isa pa.
Yung bawal nakahubad sa kalsada. 'Di ba? Yan, alam mo, yung mga ganyan, ano yan eh, disiplina. Yung simpleng disiplina na yan, ang laki ng pakinabang nun. Ang laki ng pinagbago ng bansa natin. Hindi sa progreso. Hindi lang sa progreso, no, kundi doon sa ugali ng mga Pilipino. Ang laki ng pinagbago. 'Di ba? Mm. Hindi siya perpekto. Hindi perpekto yung kabuuan ng pagiging presidente. Pero kung babasihan natin yung kanyang ginawa, yung kanyang natapos, yung kanyang progreso nung panahon niya, yung development, 'di ba? Kung ano yung na-serve niya sa mga Pilipino, kung ano yung nagawa niya, doon natin siya gigradean eh. At nakita natin na 90%. Mahigit pa, baka mahigit pa 90% yung kanyang grado sa mga Pilipino. Only president na may pinakamataas na approval and trust rating until dun sa pinaka last day ng kanyang termino. 'Di ba? Wala nang ibang presidenteng ganun. Yun yung ano. Eto pa, yung modernization ng mga men in uniforms natin, mga AFP. O yung ano na lang, yung war on drugs na init at galit na galit sila. Sino ba nakinabang ng war on drugs? 'Di ba tayo din naman nakinabang nun? 'Di ba? 'Di ba? Sabi ni Ann, bawal nakahubad tambay sa gabi. Ayan, tama. Oo, di naman lahat ng lugar safe. Sabi ni My Baby. Yeah, di naman lahat, pero na-lessen. Di naman, sabi ko nga sa inyo, hindi nga perfect, pero na-lessen yun nung panahon ni PRRD. 'Di ba? Kasi nga may police visibility yung panahon niya. May nag-iikot. Sabi ni Ann, simple discipline. Yes, simpleng disiplina lang yan. Sila lang, negosyo lang nila yan, sabi ni My Baby. Walang negosyo dyan. Sabi ni Chris, hi Ma'am Chris, shoutout po. Yan, eto, sa passport, seaman book, driver's license, 10 years expiration. O, di ba? O, eto pa. Yung doon na lang sa airport dito. 'Di ba? Sa airport yung tanimbala. 'Di ba gano kabilis na sinolusyonan niya nung panahon ni PRRD. Ang bilis eh. Ngayon, hindi nila masolusyonan 'yan eh. May mga ano pa yan, may special lounge pa for OFW nung panahon ni PRRD. Ewan ko lang kung until na kung meron pa rin ha. Pero before kasi, panahon ni PRRD, may special lounge for OFW doon sa terminal natin. Ayan. Di ba? Ang dami, marami. No? Kaya itong darating na November 16, 17 at 18, suportahan natin 'yan. No, kung gusto niyo ng transparency, accountability, 'di ba? At ayaw nyo na maulit yung mga nangyayari ngayon. Suportahan po natin 'yan. Alright? Hindi lang matanggap ng mga pinklawan. Sama mo na yung mga die-hard loyalist. Ayan. Yung sinasabi nilang loyalist sila. Actually, wala nang talagang solid loyalist ngayon, no? Kasi yung mga totoong loyalist talaga, nag-withdraw na sila ng support kay BBM eh. Diba? Nang balita nyo nung karaan, binalita naman niya sa TV na yung solid supporters talaga, yung solid loyalista, yung panahon ni Marcos Sr., nag-withdraw na ng suporta kay PBBM.
Wala nang solid loyalist talaga ngayon. Yung mga ngayon, mga nagsusuporta lang kay BBM normally is yung mga galit na galit kay PRRD. Sila lang. Yung ayaw maupo si BP Sara. Biruin mo, 'di ba? Yung mga yan, sila yung mga galit na galit kay PBBM. Sila yung ayaw ipadibing yung yung tatay ni PBBM sa libingan ng mga bayani, and yet sila yung mga nagsasalita ngayon na palakpak ng palakpak dito kay PBBM. 'Di ba? Kahit na nakikita nila na ganito yung nangyayari sa ano natin, sa sitwasyon sa Pilipinas. Wala silang magagawa. Bakit? Kasi hindi nila pwedeng i-call out itong si PBBM. Diba? Kahit galit na galit sila dyan. Hindi nila pwedeng i-call out yan. Bakit? Kasi pag kinall out nila yan to resign PBM, ang mangyayari, sino magiging presidente? Di si BP Sara, mas lalong ayaw nilang mangyari yun. Kaya galit na galit sila dyan kay BP Sara. Kaya ang target nila, BP Sara na lang kaysa si BBM. Diba? Ganun. Si BP Sara na lang. Kasi si BP Sara hindi controlled eh. 'Di ba? Hindi nila kayang kontrolin si BP Sara, may sarili siyang isipan eh, 'di ba? At nakita naman nila yung damage na nagawa sa kanila ni PRRD pagdating sa politika, no? Sa political career nila, 'di ba? Naalala niyo yung 8 Diretso? O diretso talaga eh. 'Di ba? O si Trillanes, pansinin niyo. Kahit tumakbo ng mayor, hindi na nanalo. 'Di ba? Ang laki nung damage na nagawa nung panahon ni PRRD sa kanila. Kaya galit na galit yung mga yan dyan. Even yung kanilang machinery na mainstream media. 'Di ba? Binulalas ni PRRD. O ano ibig sabihin binulalas? Ano ba 'yan? Binunyag ni PRRD yung kanilang ginawang machinery. Kaya nga pansinin niyo, no, madalas ang pinag-uusapan na natin is naratibo, propaganda, kasi natutunan natin yan eh. Ganyan nila kasi pag nalaman mo yung propaganda, naratibo, yung ganitong pinag-uusapan natin. Yan kasi yung ginagamit nila para ma-hypnotize o paniwalain yung isang tao sa bagay na hindi naman talaga dapat paniwalaan. O ganyan nila ginagawa yan. Papaniwalain ka lang dun sa narrative nila pero hindi naman pala yung talaga dapat paniwalaan. 'Di ba? Sabi ni Luchan, Trillanes ipis. Buti pa nga ipis eh, 'di ba? Yung ipis, nanalo pa yung ipis kaysa sa kanila eh. 'Di ba? Kung siguro pagbobotohan eh, ipis pa yung mananalo. Yan. Ito mahalaga. Total 24 tayo dito at everyday ko naman sinasabi, nakalimutan ko, no, idagdag ko na lang. Sa 24 million viewers ko ngayon na nandito ngayon sa akin, tulungan nyo po kami, meron kaming campaign na suportahan itong mga minority senators na i-push nila yung liderato dyan sa Senado. Napakahalaga po nun. Bakit? Para maibalik kay Senator Marcoleta yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee. Tulungan nyo kami doon sa mga social media accounts ng mga senators natin, ng mga minority. I-push po nila. Comment kayo doon, no, na suporta sa kanila, na i-push nila yung majority. Kasi ganito yan, guys. Kapag mararamdaman nila na merong pagpapalit ng liderato, marami na namang lalabas na mga political analyst dyan sa mainstream media. At sasabihin nila ganito, ikakapapangit ng ekonomiya ng bansa natin ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Pagpapalit-palit ang liderato ng Senado. Ganon yung gagawin nilang naratibo. Simple lang naman sagot yan eh. Bakit naman nung si Tito Soto yung pumalit dito kay Chis Escudero, bakit hindi ganyan yung sinabi ninyo? Ganun lang kasimple. Kasi yung ibang mga political analyst kasi, may mga agendas din kasi yan may mga propagandas din kasi. No? Kaya, yan. Huwag nyong agad-agad paniniwalaan. Kasi doon sila nagtatago sa titulo nila, sa pagiging expert nila. 'Di ba? Kaya yun yung pinaniniwalaan ng tao kasi expert 'di ba? Kumbaga, kilalang tao.
eksperto sa ganito, 'di ba? Pansinin niyo kung paano sila ipinapakilala ng mga anchors, eksperto sa ganito, eksperto sa ganyan. So tayo naman si paniwala kasi eksperto sila. Pero kung tutuusin, propaganda lang pala. 'Di ba? So, 'yan. Ganun lang, i-push lang natin itong mga senators nito. Huwag silang matakot kasi suportado naman sila ng mamamayang Pilipino. Mahalaga lang talaga na maipwesto si Marcoleta uli bilang chairman ng Blue Ribbon. Magagawa lang kasi na maging chairman si Marcoleta kung ang magiging majority diyan ay etong kasalukuyang minority. Kasi hindi magiging Blue Ribbon chairman etong si Marcoleta kung minority pa rin siya. Kasi hindi ibibigay ni Senator Tito Soto yan. Kailangan palitan si Tito Soto ng minority, either si Chis Escudero, kaya itong si Alan Peter Cayetano, kahit sino sa kanila. Tapos ibigay nila yung chairmanship ng Blue Ribbon kay Marcoleta para makita natin yung buong transparency. Kasi wala na tayong mapagkatiwalaan sa kanila sa pag-iimbestiga 'di ba? Marcoleta lang talaga yung makikita natin na pwede talagang mag-imbestiga na may patas na pagtingin sa investigasyon na yan. Yung hindi natatakot sa mga masterminds. Yung hindi natatakot bumangga sa mga malalaking pangalan. Kaya ginawa na ni Marcoleta yan Sa ABS-CBN, ang laking pangalan ng binangga niya. Diba? Ang laking pangalan ng binangga niya pero ginawa niya, hindi siya natakot. Yun yung mga kailangan natin. Sana si Marcoleta, tulungan nyo kami, i-push talaga. Hindi naman natin kakalabanin yung mga senators minority, Ano lang, suportahan natin sila, i-push natin sila na itodo pa yung laban kontra korupsyon. Kumbaga hindi na ito yung time na yung pusong mamon. Hindi na, kasi ang dami na pong napipinsalang mga Pilipino. May mga namatay nga, may mga casualties nga dyan sa Cebu. Tapos, diba, tas ang gagawin lang nila pusong mamon. 'Di ba? Wala, hindi siya madadaan sa ganun yung galit ng mga Pilipino, yung emosyon ng mga Pilipino ngayon. Hindi siya madadaan sa ganun. Kailangan talaga namin makita yung totoong nangyari diyan sa issue ng korupsyon, yung nangyari diyan sa flood control. Ipakita nyo sa amin. Huwag nyo kaming ilihis sa kung ano-ano mang gusto nyong makita namin. Ang gusto namin makita, yung sistema. 'Di ba? Ang gusto namin makita yung koneksyon ng mga masterminds at mapanagot lahat sila. 'Di ba? Walang ililigtas. 'Di ba? Yun naman yung pinakagusto talaga natin. Yan. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lucianada. Yan, welcome po sa live. 'Di ba? Yun yung pinakagusto natin. Kaya tulungan nyo kami. I-push natin tong mga senators na to. At kapag nangyari yan, sa November 10, sa pagbabalik ng Senado, makikita ninyo yung pagpapalit ng ihip ng hangin pagdating sa naratibo at sa naratibo. Makikita nyo yan. Yung pag-switch, yung imbestigahan nila yung Dolomite para sa diversion, hindi papansinin ng tao yan. Kasi bakit? Mas nakapokus na tayo ngayon dito sa investigation ni Marcoleta. Nag-iimbestiga yung ICI, hindi na rin papansinin niya. Kahit mag-livestream pa sila dyan maghapon, 24 hours, 24/7, hindi na rin papansinin niya. Bakit? Nakapokus na tayo dito kay Marcoleta pag siya yung naging Blue Ribbon Chairman. Bakit siya yung kailangan maging Blue Ribbon Chairman? Kahit naman hindi siya Blue Ribbon Chairman, pwede naman siyang mag-participate doon sa investigation. Yes, tama. Pwede siya makipag-participate. Ang pagkakaiba lang, pag siya yung chairman, kaya niyang manduhan yung direksyon nung investigation. Kasi yun naman yung gagawin ng Blue Ribbon 'Di ba? Nakikita naman natin sa intention na yun talaga yung gustong tuntunin. Kaya mahalaga talaga Marcoleta yan. Kasi siya yung may direction sa investigation Alam niya kung paano niya dadaanan or gagalawin yung investigation na yan. Papasadahan yung investigation. 'Di ba? Wala nang iba. Si Pinglax minsan di niya alam yung tinatanong niya. Unlike Marcoleta, bago niya tanungin yung kanyang tanong, alam na niya yung sagot. Kaya hindi siya maluloko
Pansinin niyo yung ibang mga senators pag nagtanong, hindi nila alam yung sagot. Kaya pag sinabi sa kanila ng resource person ganito, COO sila, ay oo, ay tama. Ganon sila. Bakit? Hindi kasi sila nag-research. Unlike Marcoleta, he knows yung sagot, the answer, doon sa mga katanungan niya. Alam na alam niya. Kaya tinan mo, si Yusek ng DPWH, si Cabral, Yusek Cabral, nag-resign. Bakit? Hindi niya kinaya. Alam, natutumbok ni Marcoleta na isa siya sa magiging susi para matukoy yung mastermind at sistema ng korupsyon. Tingnan mo, after nun, wala na, hindi na natin narinig ulit si Yusek Cabral. Diba? Wala na. Basta na si Cabral. Ang laki ng ambag niya. Doon sa investigation na yan para matuntun yung sistema. Yung kay Yusek Cabral kasi, sistema yon. Kung paano dinidistribute yung pera, paano nagkakaroon ng corruption doon sa sistema. Kasi trabaho niya yun eh. Diba? So, doon natutuntun ni Marcoleta nagkamali sila na may idea at may alam si Marcoleta sa ganong sa ganong sistemang ginagawa nila. Diba? Kaya hindi siya mapaikot ni Cabral yun yung difference. Diba? Kaya mahalaga lang Marcoleta yan. Tapos yung narrative, magbabago yan, pati yung narrative kasi yung hearing ni Marcoleta, pag siya hawak niya, magti-trending yan Ngayon, kung hindi naman siya yung magiging Blue Ribbon Chairman, ang magiging limited lang yung kanyang hawak, 5 minutes lang siya ng 5 minutes. Ganun lang. Yung katanungan niya, 5 minutes lang siya magtatanong, tapos kakat na siya. Unlike pag Blue Ribbon, pwede niyang tanongin all out. Papunta dun sa direction na gusto niyang direction. Yung sa sistema, sa mastermind, kaya niyang kontrolin yun. Kaya mahalaga i-push natin yan. No? Push natin yung mga minority senators na kailangan nyo po ng tapang. Diba? Ipaglaban nyo po kami dyan sa Senate. Kaya po kayo binoto ng mga tao. Kasi nga, kaya po kayo binoto dahil po doon sa tinatawag na protest vote. Ngayon po, nagpo-protesta yung mga tao dahil sa corruption na nangyayari ngayon diyan sa flood control. Sana matulungan nyo po yung mga kababayan natin. Dami na po casualties, ang dami na nasirang ari-arian, may mga nagbuwis na ng buhay. Hindi na po kailangan yung mga pusong mamon. Lumaban na po kayo dyan, mga senators namin. Hindi kaya ni Marcoleta mag-isa dyan. Di ba? Kahit pa paano kailangan niya ng katuwang dyan. Suportahan po ninyo, si Senator Marcoleta. Sabi ni Ann, feel ko si BBM talaga yung mastermind. Sabi ni Ann. Kailangan natin ng connection. Yun lang naman Alam mo, yung, di ba, ang daming nag-rally na sa kalsada. So, bakit hindi dumadami yung nag-rally dyan? Kasi, tingin ko magiging spark talaga dyan. Yung makita natin, yung buong kwento ng issue ng corruption, yung sistema, at yung connection ng mga mastermind dito sa corruption ng flood control. Pag nakita at malinaw na sa mga tao yan, maglalabasan yung mga yan. At etong na-experience natin ngayon, isa yan sa mag-i-spark sa mga damdamin ng mga Pilipino. Kaya nga, sakto talaga pinaparamdam talaga sa atin Tingnan mo nagkaroon ng bagyo ngayon, tapos parating may malakas na bagyo uli. Tapos pagkatapos nito, babalik na yung session ng Senado. Pinapaalala sa atin na may flood control problem tayo dito sa Pilipinas. Tapos may pagbabalik na yung Blue Ribbon Committee para pagdating natin ng November 16, 17 at 18, meron tayong dahilan para isagawa at sumama dyan at makipagkaisa sa malaking pagkilos kontra corruption, para sa transparency, para sa accountability. Ayan.
Other details guys, pag nakuha na natin yung buong detalye at meron na silang official statement, babanggitin na rin namin sa inyo. So abang lang kayo dito sa amin at bibigay namin sa inyo yung buong impormasyon. Ayan. Yan. So, yan. Tapos na ako. Ang haba na ng sinabi ko, no? Yan. Comment lang kayo dyan, guys, kung meron pa kayong gustong sabihin. Pero before ako magbasa ng mga comment ninyo, gusto ko lang mag-shout out muna. Yan. Kay Ma'am Ann, shout out po sa inyo. Salamat sa pagtatap up. Si Ma'am Michi, yan. Thank you so much. Ma'am Mitch, thank you so much. Dolores, si Ma'am Chris, yan, kita tayo mamaya sa live ni Laban Pinas. Ayan. Ay guys, sundan nyo rin si Laban Pinas kasi tuwing madaling araw nandoon kami at maganda rin yung mga discussion namin doon. Kay Boss Cheats, yan, sundan nyo rin si Boss Cheats, no? Maganda yung tuwing umaga naman siya, Philippine time. Mga 8 o'clock ng umaga, nagla-live siya onwards hanggang 11. Ang mga, mga personal development about politics din naman. At educational at informative yung ginagawang discussion diyan kaila Sir Cheats. Kay Sir Inertia, pagdating sa mga political point of view, mga political discussion kagaya ng ganito at mas gusto nyo pang mas malalim pa pag-usapan yung politika, suportahan nyo si Inertia. Yan, ano yung pangalan niya? Inertia. Okay? Yan, saan pa yung ibang mga kasama natin? Yan. Binabati rin natin si Lubra. Yan, shoutout po sa inyo. Ay, Labruha pala. Labruha, Oslek, Angelina Barba, Marlene, Rabang, Terry. Yan, at marami pang iba. Yan. So, yan. Sabi ni Ma'am Chrissy, praying para sa kababayan natin sa Cebu. Yes, wag tayong magsawang manalangin. Okay, para sa mga kababayan at para sa kaligtasan, lalo na may parating uli na malakas na bagyo, manalangin po tayo. Walang ibang magsasalba sa atin. Diba? Kundi yung nasa taas lang. Kaya manalangin tayo. Yan lang yung natin, sandata natin ngayon na matibay na pwede nating sandalan yung panalangin. Na po, isama nyo na yung inyong mga pamilya, sambahayan, yung inyong mga anak, diba? Sabi ko nga, prepare nyo na lahat ng pwede nyong i-prepare. Kung kaya nyong pumunta na sa lugar na safe, puntahan nyo na. Mas importante pa rin yung buhay. Yung ari-arian, pwedeng bawiin yan. Pwedeng bumangon uli. Diba? Kaya uling magtrabaho. Pero yung buhay, pag nawala, wala na. Walang restart. Wala nang restart. Kaya pahalaga natin yung buhay. No? Ayan. So, yun lang. At wala na tayong sasabihin pa. Sundan nyo na lang ako sa aking mga SOCMED account. At i-post at supportahan nyo yung mga post ko dito. Share nyo nang i-share. Tapos mag-react kayo dyan. Mag-comment kayo dyan. Kunin nyo na rin at i-post nyo doon sa mga ibang social media account. Alright? So, this is GATV. Yan, signing out. Thank you.